John chapter 14. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Sa John chapter 14, babasahin ko po chapter 14, verse 1 to 3, makinig po kayo. Dahil napakalaga po ng mensahe nito, sapagkat babalikan niya tayo, susunduin tayo ng Panginoon. Ganito sinasabi. Huwag kayong magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay may maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang paghanda ko kayo ng dakong paglalagyan. Verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at ako'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumungo. So napakalinaw po ng salita ng Panginoon dito na paparito siya. Huwag daw magumihanan ng inyong mga puso, manampalataya lang kayo sa Diyos. Manampalataya kayo kay Kristo. Nangako siya na siya'y paparito muli sa kanyang pagpaparito, tayo po ay kanyang kukuhain. Tayo po ay kanyang susunduin at dadalhin po sa kanya doon sa judgment seat of Christ. At bibigyan ng pagpapala yung mga taong naglingkod sa kanya, yung mga taong nagsuko ng ilang buhay sa kanya. So papaano po tayo? Nakakapiyak po ba tayo? Handa po ba tayo? Kung ang Diyos ay dumarating at susunduin tayo, makakasama ba tayo? Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Makakasama ba kayo sa pagsundo ng Panginoon dahil ang kanyang susunduin yung mga hinirang, yung mga banal, yung mga nagsisi, yung mga tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Kasi sabi niya, walang nakakaalam doon. Hindi rin natin alam kung kailan tayo mamamatay. Totoo yan. Pero ang katiyakan na sinasabi niya, babalik ako. Babalik siya at babalik siya na walang nakakaalam. Sinabi ko yan dyan sa may chapter 24 ng Matthew, verse 36 and 37. Babalik siya para tayo po ay kanyang susunod. At walang nakakaalam. Sinabi ng Matthew chapter 24, verse 36. Chapter 24, verse 36, ganito ang sinasabi ng Bible. Basahin natin. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman pagparito ng anak ng tao. Biglaan po ito. Tingnan po ninyo, yung panahon ni Noe, ang mga tao po ay nagsasaya. Wala silang panahon sa pagpapakinig ng salita ng Diyos na ginadala ni Noe, na sinasabi ni Noe, maghanda na kayo sapagkat darating na ang malaking baha. Pinagtawanan si Noe. Dahil napakatindi ng init ng panahon na yun. Walang naniwala sa salita ng Diyos. Tulad ngayon, maraming hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kawawa po tayo kapag dumating ang Panginoon. Darating siya ng hindi natin nalalaman. Totoo yan. Maaaring bukas, maaaring mamaya. Totoo yan. Anumang araw po ang Darating. dapat po ay lagi tayo susunduin Peace na be tayo. with you. Sinabi po yan sa 1 Thessalonians verse 4. Congratulations. 13 to 17. Graduate ang anak. Kahit dyan na lang kayo magbasa sa Congrats. 16 to 17. Bababa ang Panginoong Isus. Mula sa anak mo yan? itaas, ang mga buhay ay kanyang nadagitin. Ay, kala ko college. Kasi college of St. Anthony. Ay, sa eskwela. Unang Kristiyano, ang mga namatay, siyang unang bubuhayin. Susunduin po tayo. Kaya dapat po, paghandaan natin ang ating sarili. Paghandaan natin ang buhay natin. Maging masaya lang po tayo ngayon. Sa sandaling oras, sa sandaling panahon, darating ang isang saglit. Kapag kinuha tayo ng Panginoon at hindi tayo handa, wala tayong ugnayan sa Diyos, wala tayong relasyon, wala tayong kaligtasan. Ang bagsak po natin ay dagat-dagat. Totoo yan. Kapalusahan sa impyerno. Totoo yan. Yun po ay sabi ng Biblia sa Revelation chapter 21.
chapter 20, verse 12. Sa ating mga ginagawa, tayo'y hatulan ng Diyos. Sa verse 12, Revelation chapter 20. Dalawang aklat po yun, gawa at aklat ng buhay. Sa aklat ng gawa, doon tayo hatulan ng Diyos kung ano ang ating ginawa sa ating buhay nung tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Doon tayo hatulan ng Panginoon. Lahat ng mga gawa natin, maging mabuti o masama, mahahayag sa harapan ng Panginoon. At magbibigay sulit po tayo sa Kanya. At ang mahalaga sa lahat po, ang ating pangalan ay may susulat sa aklat ng buhay. Ngayon, kung hindi makakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, sinasabi ng Revelation chapter 20. Ganito pong sinasabi. Sa Revelation chapter 20. Ganito naman po ang sinasabi sa verse 15. Yan na lang tayo para shortcut na po, para mabilis tayo. At kung ang sino man ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubuhay sa dagat-dagat ng buhay. Ngayon, pagdating dun sa harapan ng Panginoon at binuksan ang aklat na ito at tinignan ang pangalan nyo at wala doon, siya lang ibig sabihin, doon po kayo dadalhin. Dagat-dagat ang ako, yung impyerno, tasopre. At ang mga uod po doon ay Hindi na mamatay. At ang apoy po doon ay hindi rin humihina, lalo na ng malakas, habang dumadami ang tao sa malakas. Everlasting po yan. Hindi po yan pananako. Habang buhay po tayo ay walang kamatayan. Pero nakakaramdama tayo ng sakit, hapdi, pagnangalit ng ngipin, paghihiyaw, magsisi ka man hindi. Uli na, nandun ka na, hindi ka na makakahalis. So ngayon ang panahon ng pagsisisi, ngayon ang panahon ng pagbabalik noon sa Diyos. Huwag natin isipin na malakas po tayo, huwag natin isipin na healthy ang katawan natin dahil nagbabalik po tayo sa isang idlang, sa isang sandali. Tayo ay kukunin ng Panginoon na hindi natin alam. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, amang banal. Sa umaga po itong Ama, salamat po na ipinipon mo kami sa lugar na ito upang naganapin namin ang aming need. Salamat din po sa iyong salita namin na pagpagulay sa umaga ito. Ang salita nito, Panginoon, na nagpapaalaala sa amin na anumang oras, kayo po'y darating at susundin kami mga naniwala sa mga sumunod sa iyong salita. Panginoon Banal, aking itinalamin sa iyo na patuloy mo kami pangunahan, gabayan sa buhay. Ngayon din po sa mga kasalahan po mga fighters na ito, aking pong pinagdalapin sa iyo at nilalapit sa iyo ang kanilang kaluluwa habang hindi mo kami. Dahil nalalaman namin na darating sa amin, palagi kong sinasabi, palagi kong nire-remind sa kanila na ang kamatayan ay dumadating sa bawat isang buhay ng tao. God, sana po, tayo na po ang bahala sa kanila. Tayo na po ang magpala sa kanila. Pangunahan mo kami, dahil din po sa pagpatuloy namin, sa pangunguna namin founder, sa aming presidente, sa vice president, sa aming mga officer, BOD, Panginoon, anuman ang aming mapagkasunduan, pag-usapan sa umaga nito. Pangunahan nito kami, naging maayos ang lahat. At iumit mo kami sa aming mga tao na safety ligtas sa aming kami. Ito po yan yung dinadalangin sa iyo. In Jesus' name. Amen.